20 pesos na bigas, isa ito sa napatunayan ng pamahalaan sa harap ng pagsisikap na matugunan at matiyak ang food security sa bansa. Kasabay nito ang iba't ibang hakbang at mga programa ng administrasyon Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang mga yan sa ulat ni Gab Villegas. Isa sa mahalagang batayan upang masabing tunay na maunlad ang isang bansa ay ang pagkakaroon ng sapat na pagkain na may lalatag sa pagkainan ng bawat pamilya. Nakakakain ng 3 beses sa isang araw na kumpleto sa nutrisyon ang pagkain na pinagsasaluhan. Isa ito sa bagay na pinagsisikapan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang matiyak ang food security ng bansa. Isa sa mga hakbang upang makamit ito ay ang Walang Gutom Kitchen ng Department of Social Welfare and Development. Layon ng programa na masugpo ang involuntary hunger, mabawasan ang food waste at makapagbigay ng masustansyang pagkain lalo na sa mga nangangailangan. Bukas ang Walang Gutom Kitchen sa lahat ng nakakaranas ng involuntary hunger, partikular ang mga pamilya at individual na nakatira sa lansangan, mga internally displaced person, seasonal workers at publiko na higit na nangangailangan. Kagapay ng DSWD ang mga local food manufacturers, mga hotel, restaurant at mga nasa agriculture sector para sa pagkolekta ng sobrang pagkain na maaaring iluto at mapakinabangan. Sa ngayon, nag-ooperate ang Walang Gutom Kitchen sa Pasay City, Cebu City at Zamboanga City. Nagsisilbi ring landing point ang Walang Gutom Kitchen para sa iba pang programa ng DSWD tulad ng pag-abot program, Tarabasa Tutoring Program at Livelihood and Skills Training. Dahil sa pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo at iba pang bilihin dulot ng nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East, ay inilunsad ng administrasyon ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance Program na nakapaloob sa Executive Order 110. Lain nito na protektahan ang kakayahan ng pamilyang Pilipino na makabili ng pagkain at pang-araw-araw na pangangailangan. Patuloy tayong kumikilos upang mapagaan ang kanilang pasanin sa ilalim ng isang bagong Pilipinas. Inaasahan na nasa 7.2 milyong kabahayan sa bansa o katumbas ng 37.2 milyong Pilipino ang makikinabang sa nasabing programa na kinabibilangan ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Walang Gutom Program, mga mahihirap at mga nasa near-poor households at mga low-income workers na miyembro ng Social Security System. Ang mga ito ay makatatanggap ng 2,000 piso, one-time payout para sa mga miyembro ng 4-piece at Walang Gutom Program, habang 6 na buwan na makatatanggap ng 2,000 pisong ayuda ang mga mahihirap at near-poor households, gayon din ang mga low-income SSS members. Ayon sa DSWD, ang 2,000 piso ay batay sa pag-aaral upang maibalik ang purchasing power na nawala sa pamilyang Pilipino dahil sa inflation at pagtaas ng presyo ng gasolina. Sa mga nagtatanong kung nasa na ang 20 pesos na bigas, ito ang aking tugon. Napatunayan na natin na kaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka. Isa sa mga ipinangako ni Pangulong Marcos nung ito ay tumakbo sa pagkapangulo ay ang pagkakaroon ng 20 pesos kada kilo na bigas. Ang 20 bigas meron na program ang katuparan sa pangako na iyon ng Pangulo. Target nito ang mga benepisyaryo ng 4-piece, mga senior citizens at persons with disability, solo parents, mga minimum wage earners, mga mangingisda, magsasaka at transport workers. Upang matiyak na magiging sapat ang supply nito para sa lahat ng kwalipikadong benepisyaryo, ay karaniwan na aabot sa 10 kilo bawat pamilya sa bawat pagbili ang limitasyon na ipinapatupad sa mga kadiwa centers. Ang bigas na nabibili ng mga benepisyaryo ay galing sa mga lokal na magsasaka na binili ng National Food Authority. Sa ngayon, aabot na sa higit 700 P20 outlets ang nakakalat sa buong bansa. Target ng Department of Agriculture na gawing doble ang bilang nito bago matapos ang taon. Upang matiyak na maging abot kaya ang bigas sa mga consumer,
habang pinoprotektahan ang mga lokal na magsasaka na hindi bumagsak ang farm gate price ng presyo ng palay tuwing panahon ng anihan, ay sinuspinde ng Pangulo ang pag-angkat ng imported na bigas sa pamamagitan ng Executive Order No. 93 at Executive Order 102. Malayo na ang narating ng administrasyon pagdating sa food security ng bansa. Sa nalalabing 2 taon nito sa pwesto, patuloy pa rin ang pagsisikap ng pamahalaan na matiyak na ang bawat Pilipino may mapagsasaluhan na masustansyang pagkain sa pagkainan 3 beses sa isang araw. Gas para sa bayan.